Marami po sa atin ang excited po sa ideya na baka magkaroon na rin ng XRP ETF. Pero bakit parang tahimik si BlackRock, ang pinakamalaking asset management firm sa buong mundo? Ngayong settled na po ang kaso ng XRP laban sa SEC, bakit kaya hindi pa rin gumagalaw itong si BlackRock para suportahan si XRP sa pamamagitan ng isang exchange traded fund or ETF? Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit nananatiling tahimik itong si BlackRock, ano po ang kanilang strategic moves, at ano ang epekto nito sa atin bilang mga Pinoy na interesado o nag-i-invest dito kay XRP. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang XRP ETF ay isa po itong uri ng investment product na parang mutual fund, pero nakafocus po ito kay XRP. Kapag nagkaroon po ng ETF, ibig sabihin ay mas madali na para sa mga institutional investors at traditional traders na mag-invest kay XRP. Hindi na nila kailangang bumili mismo ng XRP tokens, kundi pwede na po silang bumili ng shares ng ETF na nakabase sa performance ni XRP. At kung ikaw po ay isa sa mga XRP holders ngayon, siguradong malaki po ang chance na tumaas ang presyo nito kapag pinasok na ito ng malalaking investors gamit ang ETF route. Pero bakit nga ba hindi pa ito nangyayari? Yan, ang malaking tanong po rito is bakit po nananatiling tahimik si BlackRock tungkol sa XRP ETF? Ayon po sa crypto expert na si All Things XRP, maraming factors ang dahilan kung bakit hindi pa gumagawa ng galaw si BlackRock para kay XRP. Una ay nakafocus po itong si BlackRock ngayon kay Bitcoin at saka Ethereum lamang. Sa totoo lang, sobrang laki ng success ng kanilang iShares Bitcoin Trust na umabot na sa higit $30 billion ang kanilang hawak. Si Ethereum ETF naman nila ay mabilis ring umangat sa halos $1 billion AUM. Yan, AUM or Asset Under Management sa loob lang ng 2 buwan. Dahil sa ganitong success, gusto muna nilang i-secure ang posisyon nila sa dalawang pinaka-stable na crypto bago pa sila lumundag sa ibang altcoins gaya ni XRP. Kaya para sa kanila, risky pa masyado si XRP ngayon. Ngayon is may kinalaman ba ang legal status ni XRP dito? Ayan. Oo, malaki po ang epekto ng legal status ni XRP sa desisyon ni BlackRock. Bagamat natapos na ang malaking bahagi ng kaso ng Ripple laban sa SEC, may konting uncertainty pa rin. Hindi pa totally malinaw kung hindi na ba talaga sila ituturing na security sa legal na termino. Ang label na ito ay sobrang bigat pagdating po sa compliance at saka regulation. Ayaw po ni BlackRock na pumasok sa isang asset na may legal gray area. Para sa kanila, hindi sapat ang partial na settlement. Gusto nila ng full clarity para masigurado sila na hindi sila papasok sa gulo o masisira ang kanilang reputasyon. Ayan. Ngayon ay tinitignan ba muna ni BlackRock ang galaw ng ibang kumpanya? Ayon pa rin kay All Things XRP, isa pang rason kung bakit wala pang XRP ETF mula kay BlackRock ay dahil sinusundan lang nila muna ang galaw ng ibang asset managers gaya ni Grayscale at saka Franklin Templeton. Hinahayaan muna nila ang ibang kumpanya na sumubok ng XRP ETF para makita kung ano ang magiging reaksyon ng market at ng mga regulators. Kapag nakita nilang successful ito, mas madali para sa kanila ang pumasok dahil na-clear na ng iba ang daan. Ito ay isang wait and see strategy na very typical para sa mga higanting kumpanya na sanay na sa long-term planning. Ngayon is paano naman po nakakaapekto ang fake XRP ETF filing nitong nakalipas na taong 2023. Ayan. Isa pang dahilan kung bakit maingat si BlackRock ay ang nangyaring fake filing nitong 2023. Na-cover po natin yan. Noong lumabas po ang balitang nag-file sila ng XRP ETF ay biglang nag-viral po ito. Pero agad po nilang dinipensahan ang kanilang sarili na ito ay hindi totoo. Ang nangyaring ito ay naging isang PR disaster na muntik nang makasira sa credibility ng kumpanya. Kaya mula noon ay naging mas maingat sila sa mga crypto moves nila, lalo na kung hindi pa ito fully verified at wala pang malinaw na regulasyon.
Ngayon ay may chance pa ba na gumawa si BlackRock ng XRP ETF sa future or sa hinaharap? Ang kasagutan po sa katanungan na ito ay oo naman. Ayon sa mga analysis ay hindi isinasara ni BlackRock ang pinto para kay XRP. Sa halip ay naghihintay lamang po sila ng tamang panahon. Ang strategy po nila ay pumasok kapag favorable na ang lahat ng conditions. Regulatory clarity, market demand, liquidity at tamang timing. Ayan. Hindi lamang po basta pumapasok itong si BlackRock sa crypto market para sumabay sa uso. Gusto nilang i-dominahin ang market. Kaya kung pag pumasok na sila kay XRP, siguradong malaki po ang impact. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para sa atin dito sa Pilipinas, mahalaga pong makita natin ang galaw ng mga institutions gaya ni BlackRock. Kapag nakita nating papasok na sila sa isang token gaya ni XRP, malaki po ang chance na tumaas ang presyo dahil sa influx ng pera mula sa mga institutional investors. Pero habang wala pa ito, magandang pagkakataon para makabili pa tayo ng XRP habang hindi pa ganun kalaki ang hype at saka presyo. Parang may chance tayong mauna bago dumating ang malalaking players. Gayunpaman, dapat na maging maingat pa rin tayo. Ang desisyon po ni BlackRock na hindi muna pumasok ay sinyales na may mga risk factors pa rin sa XRP na dapat nating isaalang-alang. At ayan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay ang pagiging tahimik ni BlackRock ay hindi dapat po ituring na negatibo. Sa halip, ito ay isang oportunidad para sa atin na pag-aralan pa ng mas malalim ang crypto market at huwag lang umasa sa hype. Kung totoo nga may plano si BlackRock, ayan, na pumasok kay XRP, ibig sabihin ay naniniwala po silang may potential ito. Pero dahil pinipili nilang maghintay ng tamang oras, mas lalo nitong pinapakita na ang crypto market ay hindi lang basta hype. Ito ay isang long-term investment. Bilang isang Pinoy crypto investor, mahalaga po ang research, tamang timing, at saka risk management. Hindi po sapat ang sumabay sa uso. Dapat alam natin ang dahilan ng bawat galaw sa market. At kung sakaling dumating po ang araw na mag-launch na si BlackRock ng XRP ETF, sigurado akong magiging isa ito sa mga defining moments sa crypto history. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.